So, unang-una po sa nagbabagang balita, ito, Entra. Ako po, hindi po ako fan. Hindi po ako fan ni Risa Hontiveros. Pero po, ang sabi po, batay sa huling survey ng Okta Research ay hindi siya naisama doon sa mga pangalan na inilabas ng Okta. I think sa pagkapangulo po ito. Pero sabi niya, according to Risa Hontiveros, handa daw siya kung maging siyang pangbato ng taong bayan sa isang national position sa 2028. Either presidente, kasi siya po ang pinakamataas ngayon sa liberal. I think sa liberal siya po yung pinakamataas na posisyon. Isa sa mga pinakamataas. At ano po ay or presidente or vice-presidente, depende kung sino po ang makikitandem sa kanya. At ang problema nga po hindi pa po handa ang according sa research survey ng Okta ay hindi pa po handa ang taong bayan sa isang Risa Hontiveros sa nakikita sa isang mataas na posisyon sa 2028. Ako hindi po I have to say na hindi po ako fan ni Risa Hontiveros, pero I give her credit na mabisi po siya na senadora. Siya po ay magaling sa mga magpapatawag ng hearing. If you remember po last year, yung kay Kiboloy, yung kay isa pang cult leader, nakalimutan ko po yung pangalan. Yun po yung kanyang nakatoka po sa kanya ang women's and children na mga advocacies. At nakikita naman natin na trabaho siya. Nagpapatawag ng hearing. Ang problema, sometimes hindi po siya pinapansin. Parehas sila po ngayon ni Senator Ping na ayaw pirmahan yung kanyang report ng kanyang mga kasamahan niya, yung kanyang Blue Ribbon. So tingnan po natin, hindi pa po natin masasabi kasi nga 2026 pa po ngayon. 2028 pa po ang eleksyon, susunod na eleksyon. So, hindi rin po natin alam kung anong itatadhana kay Risa Hontiveros ng panahon. Kung magiging presidente ka po or magiging kang vice or let's say presidente na lang ng Pilipinas. Ang pagiging presidente po sa aking personal na pananaw ano po 'yon? Tinakda po 'yon. Meron talagang darating na tao na talagang kahit anong gawin natin tinakda po ng yung fates, tinakda ng fortune yung kanyang pagiging nandun sa posisyon na yun. Destiny po talaga ang pagiging presidente ng Pilipinas. Hindi po basta-basta kasi mahirap po ang trabaho ng isang presidente ng Pilipinas. Imagine, ilan na ba tayo ngayon sa populasyon? Umaabot na po tayo ng more than 110 million people. Tapos marami pang pasaway. Hindi po basta-basta yung pagiging presidente. So kung si Risa Hontiveros ay handa sa kanyang gustong ambisyon na maging presidente, meron naman po siyang karapatan kasi nasa edad na siya, na comply po ni Risa Hontiveros lahat ng requisitos o requirements sa pagiging pagtakbo ng pagiging sa higher office ng either vice presidente o presidente. Nasa edad na siya. Marunong siya magbasa at magsulat. Nasa Pilipinas siya. Born Filipino. Natural born Filipino. Yun lang naman po ang medyo basic sa ating mga kailanganin na kung gusto mong tumakbo ng pagka-presidente. So good luck po kay Senator Risa Hontiveros. At tingnan naman natin, depende po yan. Ngayon iba po yung iniisip ng mga tao. Siguro sa late 2027, makikita po natin. Siguro, hindi natin alam kung talagang nakatakda, di ba? Yun mangyayari. So next. Oy, asan ka? Ito.
Alam po ninyo, katatapos ko lang before po ako umakyat dito sa aking podcast, munting podcast dito, katatapos ko lang po nag-post po ako patungkol dyan kay Leandro Lebeste. Kung kayo po ay interesado malaman, inaanyayahan ko po kayo pumunta, sumaglit doon sa aking The Political Labandera 4.0 na page sa Facebook. Nasusulat ko lang po ng op-ed ko niyan patungkol sa pasaway na bata na yan, si Promel Kid. So ngayon, gumagawa po siya ng kwento. Gumawa po siya ng kwento noong April 24. April po 24, gumawa po siya ng kwento na meron daw 84 barangays sa kanyang distrito, First District of Batangas, na hindi daw nabigyan ng ayuda. Alam po ninyo, si PBBM po ay pumunta noong April 24 doon sa Batangas. Siya po ay sinamahan po ni Governor Vilma Santos at saka ni Executive Secretary Ralph Recto kasi taga doon po sila. So bisita po si PBBM ng Batangas City noong April 24 at noong April 24 ito pong si Leandro Lebeste ay nagpa-press con at nagsabi doon na meron daw 84 na barangay sa kanyang distrito na hindi nabibigyan ng ayuda at nag-name drop siya. Nag-name drop po si Congressman Leandro Lebeste na ang kanyang source daw nung yung mga grievances nitong 84 barangays na to ay yung mismong ABC president ng Batangas na si Rocafort. Kasusulat ko lang po talaga dito yung barangay president. Yun po yung sinabi ni Leandro Lebeste na source ng kanyang information. Ang problema po yung ABC president doon sa kanilang lugar ay sinabi po on official statement na nagsisinungaling si Congressman Leandro Lebeste. Wala daw pong ganun na dahil sa tampo-tampo. Walang ganun. At mabibigyan ng ayuda pa rin. Magbibigyan pa rin sila ng ayuda. Wala pong maiiwan. At yun nga, wala pa daw sinabi, yung ABC president, wala pong sinabi ng sinasabi ni Congressman Lebeste. At mainit nga po ang kanyang dugo sa mag-asawang Recto. At sinabihan niya, inaakusahan ni Leandro Lebeste si ES Recto about blocking daw minimum wage increase nung 19th Congress pa. Nagre-rehas itong bata. 19th Congress pa. 20th Congress na po ngayon. Iba na po yung pero tinatapon mo ni Leandro Lebeste ang isang issue na hindi masyadong natutukan ng pansin ng 19th Congress. Kung ano man yun ay hindi na po yun kasalanan ni dati po kasi nga kongresista itong si ES Recto. Kasi naubusan na po sila ng oras nung mga panahon yun. At ngayon well, pinabulaanan po nga ni ES Recto ang sinasabi ng batang kongresista. At ang sinabi lang po ni ES Recto sa bata is isang sentence, dalawang sentence lang yung sinabi niya Ang sabi po ni ES Recto is yun nga, mali yung sinasabi ng bata at bayaran na daw ni Representative Leandro Lebeste ang kanyang penalty sa Department of Energy na tumataginting na 24 billion pesos. Yun po ang pabalik ni ES Recto dyan sa batang kongresista ng First District of Batangas. Bayaran mo na yung penalty mo, 24 billion po. Malaking pera po ang 24 billion sa totoo lang po. Yung 24 billion na yan, kung ibabalik na yan, isasaolin na yan ni Leandro Lebeste sa kaban ng bayan, marami pong matutulungan.
sa may ibsan po ang yung sa krisis, makakatulong po 'yan na subsidy para sa gasolina sa mga ating mga kababayan na hirap pa. Talagang talaga ba? Makakatulong pa 'yan, makagawa ng mga classrooms or makagawa ng food storage na para sa ating sa farming. 24 billion po 'yan. So, yun yung pinitik po ni ES Recto itong batang kongresista ng 1st District ng Batangas. Pareha silang Batanggenyo ha, mga kaibigan ha. Pero pinitik po ni Recto itong kanyang kababayan na bayaran na yung 24 billion pesos na penalty. Mag-iingay ka pa ba, Leandro? Bayaran mo na yan, 24 billion penalty na pinataw sa'yo ng Department of Energy. Dahil yung mga kumpanya mo, yung pinound mo na kumpanya, ay hindi nagbigay ng karampatang na energy, galing na sa solar energy. Hindi ka tumupad doon sa kontrata, kaya nakansela ang marami kang nakansela na kontrata sa DOE. So kung kayo po ay interesado, babasahin niyo na ito pong particular na topic na to ay kasama po sa aking write-up doon sa aking The Political Bandera 4.0. Nandun po 'yon. Ang lumalabas po sa kwento ni Leandro Leviste nung nagbigay na po ng pahayag na opisyal yung ABC president ng kanilang lugar, ang lumalabas po si Leandro Leviste po ang nagbumabag, ang pumigil sa kanyang mismong mga barangay captain sa distrito niya na huwag pumunta doon sa distribution. Siya mismo. Kung gusto nyo po malaman, meron pong video clip doon sa aking write-up. Makikita po ninyo yon doon. Yung kwento ni Leandro Leviste at yung kinontra siya nung mismong ABC president ng Batangas. So next po tayo. Nawala lang ako ng internet connection. Why? Dali lang po ha. So, sabi po, sinagot po ni Representative Leila de Lima ang ulat na magsasampa ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Mans Carpio. At ito pa nga po ay nangyari na kaninang umaga. Siya po ay nagsampa ng kaso doon sa QC. Quezon City Regional Trial Court. Laban sa ito yung lumabas po na tawag dito, paano ba ito sabihin? Leak. Ay yun na nga, nagsampa na po kanina po, naging natupad na to. Nagsampo po si Attorney Manasseh Carpio ng criminal charges against Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, sa House Committee on Justice, at nangunguna po ang mga pangalan nila House Committee Chair Jervin Luistro, si Leila de Lima, si Chel Jokno, at iba pa. Yun lang yung mga narinig ko kanina na mention sa report. Ito po ay nagsampa po ang asawa ng Vice Presidente dahil po ito ay dahil nga po nalalabag daw, according to him, yung kanilang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. So ang problema nito, hindi ko alam, abogado. Sa ginawa, ako po ay sang-ayon kay Representative Leila de Lima sa ginawa nila kung ganyan,
mahahalata po. Mahahalata po na gaano siya takot na malaman ng publiko kung ano yung nasa sa ilalim ng kanilang bank record. Nakalimutan yata ni Attorney Manscarpio na hindi pambihira po ito na kaso ng kanyang nasasangkot ang kanyang asawa. Kung normal po ito na sirkumstansya sa korte, opo. Kung bawal po yung bank secrecy law, sa korte to korte. Hindi po basta-basta mabubulalat ang mga bank records or mga AMLA reports, hindi po basta-basta 'yan. Nakakalimutan doon sa ginawang tawag dito, yung kaso ni Attorney Manasseh Carpio. Nakalimutan yata na yung asawa niya ay sumasailalim ngayon ng impeachment. Isa po iyon sa mga probiso sa ating batas na exempted po. Mabubulalat po talaga ang inyong bank records at pwedeng mahingan ng ang AMLA reports. Mawi-waive po ang Bank Secrecy Law at Data Privacy Act the moment na impeachment na po ang pinag-uusapan. Mawi-waive po yan, lalo na po kung yan po ay umakyat na po sa Senado. Once na po nasa Senado, sa Senate impeachment trial yan, mabubulalat din yan lahat. Meron na pong president, nangyari na po yan nung panahon po ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Hindi lang po ang kanyang bank records ang nabulalat po yung bank records ng kanyang asawa, mga anak, mga kamag-anak. Hindi lang po peso yung record na bank na tiningnan, pati po yung dollar accounts. Ganun po pagdating po sa Senado at dyan sa House. Basta impeachment po, nakalimutan yata ni yung the word impeachment. Nakalimutan ng asawa ni Vice President Sara Duterte kung ano yung circumstances, kung bakit nangyayari yan ngayon. May sabina ang AMLA, may sabina ang BIR, may sabina ang SEC, may sabina ang kahit ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno, mga bangko. Dahil yung asawa niyang babae ay sumasailalim ngayon ng impeachment proceedings. Impeachment, abogado, tapos hindi alam po ano yung exemption sa ating sa ligang batas na pwedeng mangyari na mawi-waive talaga yung mga Bank Secrecy at Data Privacy Act. Impeachment lang po yung word. So, isa pang punto po, dahil ginawa po ito ni Attorney Manscarpio, ako po ay as a casual observer. Ibig sabihin po ay totoo yung pera. Totoo yung amount ng pera na in and out, inflow, outflow sa kanilang mga bank accounts for years na nag-amount po according to the AMLA report to 6.77 billion pesos. In and out, inflow, outflow ng cash, transactions, bank transactions, nag-amount po ng 6.77 billion. Tapos, ang SALN po na ni-record ni Vice President Sara Duterte noong 2024 ay nag-a-amount lang po to 88 million pesos. Nasaan ang bit? Paano yun? Masakit to isipin ng math ito. So, ang nagkapagtataka din po kung bakit criminal complaint ang ang sinampa na kaso. Alam niyo po, dapat hindi ako abogado pero naisip ko lang na sana yung sinampa na kaso ni Manscarpio laban sa kanyang sinampahan ng mga kaso ng mga personalidad, perjury.
Sinampahan sana ng perjury yung si AMLA Executive Director Buenaventura. Perjury. Perjury sana po yung kanyang kinaso. Perjury yung kinaso niya sa BIR, perjury yung kinaso niya sa AMLA, perjury yung kinaso niya sa SEC. Yun po yung kaso. Yun yung angkop na kaso sa sitwasyon niya actually. Para yung pasinungalingan niya na yung sinabi, yung nilabas ng mga records ng AMLA, pasinungalingan niya, sabihin niya na hindi totoo yan, ito yung totoo. Sandali. Ay, problema. The moment kasi po, teka, iisip ko lang po nag-iisip lang po ako, kung perjury nga pala yung kanyang ikakaso dito sa mga personalidad na na-mention, sa mga ahensya na mention niya, pag perjury po ang binato niya sa kanila, dapat po siya, mapipilitan po siyang i-prove sa korte na mali yung AMLA report, mali yung mga sinumpaang salaysay doon sa House Committee hearing, at siya po ay mapipilitan na ipresenta yung sarili niyang dokumento para i-side by side yan, para sabihin na ito yung pinaghahawakan ko, ito yung ebidensya ko, mali yung ebidensya nyo. So, kung perjury po yun yung mangyayari. Pero hindi nga po perjury yung kanyang sinampa na kaso. Criminal complaint. Ba't ganon? Bakit criminal complaint? Lumalabas na yung ginagawang trabaho ng mga AMLA, ng SEC, ng mga bangko, kriminal. Masama na isiwalat yung AMLA na report dahil yun po ay sinampinan ng House. Hindi po in aid of legislation dahil po sa isang impeachment proceeding. Yun lang po yung mga instances na exception, impeachment. Nakalimutan yata ni Manscarpio, impeachment. May impeachment yung asawa niya. Ba't ganun? Di ba kayo nag-uusap sa bahay? Di mo alam yung asawa mo na may impeachment? Di mo alam yung asawa mo na laging may oportunidad yung asawa mo humarap sa impeachment trial. Humarap sa impeachment proceeding doon sa House. Sa Wednesday po, ang last. Sa April 29 po ang last na po na hearing para to determine po kung may probable cause. Yung kaso, yung mga articles of impeachment na iaakyat sa plenary kung meron po itong probable cause para po nila pagbotohan sa House of the Whole. Yung lahat na po sila magbobotohan. At kung makakuha po ng 1/3 vote, ay aakyat po yan agad-agad, forthwith doon sa Senado. Hindi ba alam ni Manscarpio na impeachment ang kaso ang hinaharap ng asawa niya sa House? Imposible po na hindi niya alam na impeachment. At ang impeachment ay isa sa mga exemption kung pag-uusapan ng bank secrecy law. At hindi po 'yon sinabi doon sa ating batas na doon lang sa Senado. Basta Congress, ang Kongreso po natin ay composed of two houses. Lower House or House of Representatives or Kamara, at saka upper chamber, Senado. Both of them, Congress. Wala pong specific na sinabi na dapat doon lang sa Kongreso, dapat doon lang sa House of Representatives, or dapat doon lang sa Senado pag impeachment trial. Wala po, sabi Congress lang. Di ba niya? So, isa yun The other thing is, totoo po, wala po siyang denial. Wala po sa kanyang kaso, wala niya pong ginawa sa kanyang affidavit or na inaano po niya, dinideny po niya yung sinasabing mga bank records nakalakip sa kanilang bank records na na-report sa AMLA. Hindi po dinideny. So, totoo.
Totoo po yun at ang gusto lang po gawin po ni Manscarpio ay tigilan po na humihingi po siya sa korte na ng tawag dito TRO, basically ano to temporary restraining order na pigilan po ang House Committee on Justice na sa hearing, sa darating na hearing na masiwalat po ang whatever po ang masisiwalat ng House. Hindi po niya dinideny yung pera. Gusto lang po niya pigilan yung pagsisiwalat ng kung ano yung tinatago nila. So I think magba-backfire po sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, ang ginawa ng kanyang asawa kanina. Magba-backfire po yan. Kasi yung question po na saan galing yung pera ay hindi pa rin po nasasagot. At hindi na po talaga siguro interesado sagutin ng Vice Presidente. Hindi na po nila ine-expect ang Vice Presidente na dumalo sa 29, sa Wednesday, sa last po ng House Committee on Justice hearing patungkol po sa impeachment para po before magbubotohan sila ng probable cause. Ang inaasahan po natin sa Wednesday na darating, dadalo, ay ang NBI po, National Bureau of Investigation po ang sasalang. At makikita po natin muli yung video. Yung video kung saan po pinagbantaan ni Vice President Sara Duterte ang Pangulo ng Pilipinas, si First Lady at dating Speaker of the House Martin Romualdez na nangontrata siya ng mamamatay tao para patayin itong tatlong personalidad na to at yun po ay sinang-ayunan nung kanyang kinokontrata, nagsabi daw ng yes at hindi daw siya no joke. Hindi daw siya nagjo-joke. No joke siya. Yun po ay malamang ipapalabas muli ng NBI doon sa hearing sa Wednesday at tatanungin ng House Committee Justice members ang mga NBI na tatanungin sila kung ito ba ay authentic, ito ba ay certified, ito ba talaga ang sinabi, ang sino nagsasabi, ito ganun po yung mga tanong na inaasahan natin na itatanong sa mga NBI representatives sa Wednesday. Yun po ay kasali po. Isa po yan sa pinakamabigat na articles of impeachment na haharapin po ni Sara Duterte pag ito po ay iakyat na sa Senado ang kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas. Inciting to sedition na po yan. Tapos meron pang conspiracy to murder. Kasi po nangontrata siya at yung kinontrata niya sumang-ayon sa kanyang gustong gawin na magpapatay ng hindi lang isang tao, 3 pa. Massacre po yan. More than 3. Yan po ang Vice Presidente natin ngayon. Merong kilalang mga killers at meron siyang mauutusan na pumatay. Ganyan po ang ating current Vice President. Delikado po yan. Delikado siya. Actually. So yun po ang aasahan natin sa Wednesday. Ang NBI na po. Personally, pag yan po ay umakyat sa Senado at siyempre ipaparinig ulit yan sa publiko doon sa impeachment trial niya. Isa pong mabigat yon kasi ang ebidensya po nung article of impeachment na yon, yung grave threat, ang ebidensya po ay mismo sarili niya. Mismo si Vice President Sara Duterte ang magbibigay ng ebidensya laban sa kanya. At alam po natin, sa mga hindi updated, 5 or sa first impeachment complaint, 6 po yung articles. Yung ikalawa ay 5. Meron po silang yung isa na yan na similar po yan, yung grave threat. Kahit isa lang po sa ilang articles of impeachment laban kay Vice Sara Duterte, kahit isa lang po ay makitaan siya na guilty siya sa isang article of impeachment na yon, automatic po na siya ay
ano na, ma-impeach na po siya. Mako-convict siya na impeachment. Perpetual ban. Mawalan siya ng tatanggalin siya pagkabise at hindi na siya makakatakbo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno sa susunod. So, yan yun. Kakulango. Tangga, tangga, luga, yuga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, yuga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS.